Mga kababayan, mga katambay, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat. Ito po, umpisa na po natin mga katambay. Talaga pong ang institusyon po ng House of Representatives ay talagang gigil na gigil po sa mga vlogger. Dahil po, nahayag po kasi at nabulgar po ang napakarami po yata nilang lihim na napakatagal na panahon na nabunyag at talagang pumutok ng pumutok po nitong 19 Congress ang isang damukal daw pong anomalya. Kaya po gigil na gigil po sila sa mga vlogger ngayon mga katambay dahil baka hindi na po sila makabalik ng 20 Congress. Ito po, pakinggan po natin itong ating ito pong mga vlogger po mga katambay at ito po katulad po ni dating PIDEA agent na si Sir Jonathan Morales, mga tambay, at marami pang iba na vlogger. Pakinggan po natin at komentuhan po natin yung kaganapan po noong nakaraang hearing po ng TRICO, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin. Umpisahan po natin. Huwag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan para hindi tayo napapansin ng publiko. Yun lang po. Huwag lang magpakita ng kagaspangan para hindi makita ng publiko. Yes, Your Honor, Mr. Chairman. Yun lang po. Kasi kung magpapakita tayo ng kagaspangan at makikita ng publiko yung hindi na aayon na kilos ng isang public official, talaga makikita po tayo. At yun mapapansin ng publiko. Huwag naman sana tayong masasaktan. Yun ang tinutukoy mo, Mr. Chair. Your Honor, yung pong mga gumagawa ng kagaspangan, yun po yun. Sino nga yung tinutukoy mo? Hindi ko po alam. Siguro po, maaaring kayo po, Your Honor, mawalang galang na po, nasa inyo po yun, kung sino po yung mapapatungkulan nun. Mr. Chair, ano ba yung kagaspangan na narinig mo? Sino nagsabi ng kagaspangan? Your Honor, ito po bilang isang dating tauhan ng gobyerno. Nagiging maingat dapat ang isang tauhan ng gobyerno habang siya ay nanunungkulan. Katulad ng pagnanakaw, pag-aabuso sa tungkulin, pagmamalabis. Yan po yung isa sa mga dapat na tinitingnan natin. At kung tayo man ay tauhan ng gobyerno, dapat ginagampanan natin ng buong husay, buong giting, tulad ng mga alagad ng batas na handang ialay ang sarili niyang buhay para lamang doon sa sinumpaan tungkulin. Mr. Chairman. Yan po mga tambay. Huwag lang sana tayong... yan po ang sinabi po ni dating PIDEA agent na si Jonathan Morales, mga tambay. Nakita po ba natin sa mga congressman yon? Ito pa po, sundan pa po natin yung mga vlogger po. Sama po natin lahat. No, Mr. Chair, I am expressing my gratitude, Mr. Chair. Ganun ba? You made a statement against me. Ang sabi mo, ganito, kung abante, paswelduhan ka ng taxpayer, tinawag mo akong tinawag mo akong ba't mo ginawa sa akin yun? Gusto mo ba akong umiyak ngayon sa'yo? Please, yes. That is part of my freedom of speech, Mr. Oh, Chair. is that right? Yes, Mr. Chair. So your freedom of speech is to tell a person that he is freedom of speech ba yan? My freedom of speech, part of my freedom of speech is to react on the action of a public official. Sarabi mo in another post, ito sarabi mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that still freedom of speech? Yes, Mr. Chair. Ganon. If I tell you right now, sasampalin kita, freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir. It's overt hindi action na. already. Ang galing. Mahusay ito.
Oh, ang sabi mo, I'm going to be Hindi ko masabi to, Mr. Chair. F-U-C-K-E-D. Prepared. Mr. Chair, I cannot intelligently answer if I do not know when the post was posted. You can post something today and you forget that tomorrow. Yan po mga tambay. Ito pa po. Yung mga kaganapan po kunin po natin. Ito pa po isa. At komentuhan po natin. Of the freedom of expression, we would like to ask every blogger to answer me yes or no if they believe in that. Mr. Chair, can I be recognized? Yes. Mr. Chair, no other than the highest court of the land has repeatedly said na hindi po masama ang pagmumura, lalong-lalo na sa mga pampublikong opisyal, especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila. Not the person, but their official functions, Mr. Chair. So yun po ang paninindigan, lalong-lalo na po namin bilang mga manggagawa, dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media, sa komunidad po, yan ang lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit. Hindi po kasalanan ng mga vlogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung ano pa mang social media platforms kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit. Mr. Hindi Chair. ko, Mr. Elap of the freedom of expression, we would like to ask every blogger to answer me yes or no if they believe in that. Mr. Chair, can I be recognized? Yan po mga tambay. At marami pa pong iba yan mga tambay. Napakarami po. Gigil na gigil po mga congressman. Kaya lang po, sila po ang na-real talk. Na-real talk po sila ng mga vlogger mga tambay. Dahil una-una, yung trabaho po nila ang hinahanap po ng taong bayan. Anong klase po ang ginawa nilang trabaho bilang mga congressman, legislative. Mga kabayan, legislative po trabaho nila. Ano po ginawa? Puro pamumulitika po. Pagpapabagsak po yata mga kadambay. Dahil po ba saan? Sa kapangyarihan? Na real talk po, lalo po ni Jonathan Morales. Real talk po sila. Yung katungkulan po nila, kailangan po gampanan mo. Para hindi ka mapulaan ng taong bayan na nagpapasweldo sa iyo. Nakita po ba na ang mga congressman natin sa 19 Congress, lalo-lalo po yung mga nasa TRICOM, nakitaan po ba ng napakagagaling magserbisyo sa ating bansa ang mga congressman, ang mga representative sa 19 Congress? Nakita po ba natin na pinagtulong-tulungan po ng mga taong gobyerno sa ating bansa ang institusyon ng Senado at Kamara at ang Pangulo ng bansa, pinagtulong-tulungan ng napakalaking problema ng bansa sa kahirapan, sa napakataas na bilihan at kawalan at kakulangan ng trabaho? Nasolusyonan po ba? Ano po ba ang ginawang trabaho sa atin ng mga congressman? Batikusin po yata. Lahat po ng nakikita po ng taong bayan at natutuklasan po ng mga tinatago po yata nilang lihim ay nabunyag po na nabunyag. Ngayon po, tigas po ngayon ang ginagawa po nila ngayon para mapagtakpan po yata lahat ng natuklasan ng taong bayan. Pati po ang natuklasan ng dating Pangulong Duterte na hinudas at talagang ipinatapon po sa banyaga dahil sobrang demolition yata at politically motivated, political harassment at kung ano-ano pa ang tawag. Di po ba? At lalong-lalo ang natuklasan ng isang vice president na puro isang damukal daw pong korupsyon ang nangyari sa ating kapirahan. Pero never nilang ipinatatawag ang vice president para tanungin ang issue ng korupsyon, lalong-lalo sa 2 tao daw po na kumukontrol dyan sa institusyon ng House of Representatives sa pera ng taong bayan. Wala po silang say pagdating po ang issue na korupsyon sa kanilang institusyon. Hindi po. Malabo pong pag-usapan po nila yan. Lalo-lalo ng Quadcom, yata,
at ng TRICOM, mga katambay. Kailangan ng pag-usapan yung kailangan ipantakip sa issue nila. Kailangan po kasi nila. Kitilin po kasi ang pamamahayag ng taong bayan, lalo yung kumu-question sa kanila. Kinu-question kasi yung trabaho nila. Anong klase pong trabaho ang ibinigay nila? Itong mga mambabatas, itong mga representative natin ng 3 taon sa ating bansa. Ano po? Ano po ang natuklasan ng taong bayan, ng Vice President, ng dating Pangulong Duterte, nila Congressman Ungab, nila Congressman Alvarez, nila Attorney Vic, sila Attorney Roque, Attorney Topacio, at marami pang iba. At tulad po niya, sila Attorney Trixie, Attorney Glenn Chong, Attorney Trespicio, pati sa Comelec. At napakarami pa po na nakakatuklas po ng ginagawa po ng institusyon nitong napakagagaling na congressman. Katulad po ng congressman po o representative po ng Maynila na si Abante, mga katambay. Ibang klase po. Nakita nyo po, ang kanilang pinagtatakpan po yata at dinadala po ang issue sa mga vlogger. Dahil po, tapos na po sila sa dating Pangulong Duterte. Ngayon naman po, ang tinatrabaho naman po nila yata ay ang Vice President kasama po ang mga vlogger. At syempre kasama rin po ang mga kaalyado ng mga Duterte. Yata, mga katambay. Nakita nyo naman po. Dahil doon po sa issue na pinaputok po at pumuputok at umaalingasaw, napakabaho po. Napakabaho po, parang etsa sa baho ang mga natuklasan ng mga Pilipino, lalong-lalo ng dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Ang korupsyon po ng kanilang institusyon. Di po ba? Yung 2025 national budget, gaano po kalaking pera yon? Nasingitan po nila ang mga blanco nung ginawa na po nila sa bicameral committee report, conference committee report. Di po ba? At ano pa? Yung kanilang mga MOE, mga extraordinary expenses ay liquidation by certification lamang. At walang mga public hearing ang kanilang mga pondo. At hindi natin alam kung gaano kalalaki ang kanilang mga pondo taon-taon pagdating po sa bicameral conference committee report. Hindi natin alam. Dahil nga po walang public hearing. Ganun po katindi ang mga natuklasan dyan. At yung natuklasan din po ng taong bayan, doon po sa mga sumama po at pumirma sa impeachment sa Kamara ng mga congressman, ay may umuugong din pong issue dyan na napakalaking halaga. Hindi raw po bababa sa 100 million pataas sa bawat opisina raw po ng mga pumirmang congressman. May katotohanan po ba yan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Napakarami po nilang issue. Kaya nga po ang taong bayan ay talagang sukan-sukan na po. Sukan-sukan na po. Ang hindi lang po nasusuka sa kanila, mga kabayan, syempre yung nakikinabang. At syempre, yung mga napoproteksyonan po yata ng mga pulboron. Di ba? Yung mga korap yata. Di ba? Mga drug lord yata. Mga grupo yata ng CPP and PNDF. Yan po. Talaga po yata. Sila po yata magkakaalyado. Di kaya. Kaya po dito mga kabayan, mahirap mo kasing yung katotohanan ay pabagsakin mo ang totoong katotohanan. Never pong manaig ang masasamang gawain dito po sa totoong nangyayari, realidad sa ating bansa, lalo sa kapirahan. Napakarami po natutuklasan sa kanila. Nakita niyo po, pati po ang mga vlogger, hirap na hirap po ang mga congressman. Nagisahin mo ang mga vlogger na katotohanan ang sinasabi nila. Ang nakikita nila, ang nakikita namin, di ba? Ang nakikita ni Vice President, ang nakikita ni dating Pangulong Duterte, na sa dami na nakita ni dating Pangulong Duterte, pinulitika siya. Kaya nga po pinatapon siya sa The Hague. Di po ba? Sa Netherlands. Ganyan po. Kaya ganyan din po yata ang ginagawa nila dito sa mga vlogger, mga kababayan. Dahil gusto po nila, kontrolin po. Gumagamit po yata sila ng kapangyarihan na mga akala mo. Pagka nakuha nila at nasa kanila ang kapangyarihan, akala mo sila ay hindi na po pwedeng
pagsabihan at questionin at batikusin. Nasaan po ang freedom? Manggagawa po kayo. Kami po ang inyong boss. Dapat po kami ang masusunod. Magtrabaho kayo. Kaya nga sabi ng mga vlogger nasaan? Magtrabaho kayo. Magtrabaho kasi kayo ng tama. May prinsipyo, may dignidad. Walang nakita Pati po ang ating mga kapulisan ngayon, hindi naman po lahat Hindi naman po lahat ng kapulisan. Yung mga nasisilaw lang po sa pakinabang ay nakikitaan na rin po natin ang karamihang mga kapulisan na silaw sa pakinabang ay wala na rin pong dignidad. Prinsipyo ay nawala na rin po dahil po sa pakinabang. Hindi naman po natin nilalahat at dahil may mga kapulisan at kasundaluhan pa rin tayong tapat sa bayan at tapat sa kanilang sinumpaan tungkulin. Di po ba? Kaya dito po mga kabayan, itong mga congressman ito, lalo-lalo itong congressman ng Maynila, na si Congressman Abante, sa ginagawa po nila sa 19th Congress na nakita po natin, laganap na korupsyon, ayon na mismo sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte, ang ginawa nila sa napakatagal na panahon na talagang grabe nila pagsamantalahan ng pera natin, nakasarado ang kanilang mga libro, walang mga audit o marisi-resibo yan, at hindi po natin alam kung paano po nila ginagastos ang pera ng bayan pagka ito'y nasa kanila ng mga opisina. Unbelievable. Di po ba mga tambay? Kaya dito po, hindi po tayo magpapatinag. Dahil po, tayo po ay taxpayer. Karapatan po natin questionin po sila. Ito pong mga mambabatas, lalo-lalo po. Napakagagaling po at kakapal po ng mga pagmumukha po nito. Di umano. Pag panahon po ng halalan, talagang ang tingin po sa atin yan puro boss. Pero pagka nanalo na ang mga yan, pag nanalo na, yan na po, ang tingin po nila sa atin puro po basura at sila po puro hari. Di kaya? Kaya wag po tayo pumayag. Nakita po natin ang trabaho nila. Ang trabaho po nilang ginawa sa atin ng 3 taon, dalhin po tayo sa basurahan. Yan po ang sinasabi ng Vice President. Ang bansa natin ay dinadala nila di umano sa basurahan dahil sa kanilang mga paglilingkod at issue ng korupsyon. Basurahan po ang pupuntahan ng ating bansa at baon sa pagkakautang. Di po ba? Kaya po, mabuhay po ang ating mga kasamang mga vlogger. Talagang tayo po ay para sa tama. Hindi po tayo sasang-ayon sa mali. Dahil ang pinaglalaban po natin ay ang karapatan natin at ang nakikita natin sa kanila kung paano sila magtrabaho para sa ating bansa at paano sila mag-shoulder o humawak ng pera natin. Kailangan natin questionin yan, lalong-lalo na mga issue. Napakarami kasing issue na dapat nilang imbestigahan. Hindi po ang dapat unahin nila ay vlogger. Ang dapat po unahin talaga nitong mga congressman na ito na sinasabi nila sila ay nagtatrabaho para sa taong bayan. Unahin nilang imbestigahan ang isang damukal na korupsyon na issue. Yan po ang napaka-importante issue ng bayan, kaperahan ng taong bayan. Ano na nangyari sa flood control, sa pagbebenta ng ginto, sa PhilHealth, GSIS, SSS, PDIC. Di po ba? PhilHealth. At ano na po ang dapat gawin at dapat imbestigahan? Ang kumakalat po na pirmahan ng impeachment sa Vice President na may pera daw po sa mga opisina na pumirma rito. Wala po ba tayong investigasyon dyan? At ano rin po ang nangyari sa 2025 national budget? Wala po bang yaw-yaw dyan ang congressman? Ang mga representative? Yan po ang national issue. Napakalalaking pera po yan na dapat po yan ay iniimbestigahan. Hindi po ang mga vlogger. Unbelievable kayo, mga kabayan. Muli po, bago po tayo magtapos, maraming salamat po muna at shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks
ng Milwaukee, Wisconsin, USA. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Ma'am LB Sermani ng Florida, USA. Grace Obet ng California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta ng Korea. Lopez Ibina ng Saitama, Japan. Librado Reyes ng California, USA. Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia. Roberto Papa, United Kingdom, 29. Narciso Esteban ng Bulacan. Reynaldo Pexon, June De Jesus. Lee Chen, Ana Santos. Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso. Victoria Denver ng Netherlands. Nida Diongley ng Italy. Mary Tom ng Hawaii. Aloha. Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshrin ng Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Alexander Anbingkula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion na Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia ng from Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera ng OFW, Saudi sa Davao ng taga Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carbajal ng Europe, at Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Vale ng 6862, SR Perfi, Akiman Italy Perpetual, Paulino Ablas, Josephine Quindosa ng OFW Italy, Sinaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Eric Gercio ng Canada, Bienvenido Tomesa, BC Bis, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Alora ng Davao City, Rolando Guerrero, Reggie Kayamashita ng Japan, Alex San Jose. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kababayan. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mabuhay po kayo at ingatan nawa po. At ganoon din po sa ating mga kababayan na mga OFW sa buong mundo at sa mga Pilipino po. Shoutout po. Ingatan nawa po at mabuhay po ang ating mga bagong bayani. At syempre po, maraming salamat po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, isama po natin sa panalangin at dalangin ang maingatan at pag-iingat at mailayo po sa kapahamakan at makabalik po ng mapayapa sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Maraming salamat po. Sa muli po mga kabayan, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.